sa ating mga SSS members and pensioners. It's me, Angela again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng isa sa mga pensioners natin. Ito ay nanggaling kay Ma'am Maria Teresa. Sabi niya, "Hi po Ma'am Angeli. What about po for those single pensioners? Who will be the survivor pensioner? Thanks." Okay, pag nawala na sa mundo ang isang SSS pensioner at siya ay single, ang kanyang beneficiary na may iwan ay makakakuha ng funeral claim at death claim. Pero pagdating sa death claim, titingnan po natin kung meron pa bang makukuha ang kanyang maiiwang beneficiary. So ito po ang ating order of beneficiaries sa SSS. Ito po yung pagkakasunod-sunod kung sino ba dapat ang nangunguna na beneficiary natin sa SSS. Ito po regardless kung married ka man, kung single ka man, basta ito po ang order of beneficiary na susundin po natin. Okay? Lagi pong nangunguna sa beneficiary natin ang primary beneficiary. Ito po yung legal spouse mo, below 21 years old na anak, at kung meron kang special child or PWD, no, na inborn o kaya naging PWD siya bago niya na-reach ang 21 years old. So, yun po ang primary beneficiary. So, ngayon, dahil single kayo, dahil single pensioner ka, ibig sabihin wala kang primary beneficiary. I-X natin to. Ang susunod na pupuntahan po natin, secondary beneficiary. Sila po ang iyong beneficiary ngayon, single member. Ito po yung iyong mga magulang. Si mama at papa mo. Okay? So, sila ang iyong secondary beneficiary. Kung buhay pa po ang mga magulang mo, maglalamsam po sila. Guys, tandaan nyo po ha, sa mga beneficiaries po natin, only ang primary beneficiary lang talaga ang magma-monthly pension, guys. Pagdating po sa secondary, designated and legal heirs, lamsam na lang po ang makukuha dito. Okay? So ngayon, single member, single pensioner na namatay. Kung buhay po ang iyong magulang, sila po ay maglalamsam sa SSS. Pero, papasok po dito ang 5-year guaranteed period. Ibig pong sabihin kung ikaw, pensioner ni SSS na single at nakapag-pension ka na sa kanila ng 5 years or mas mahigit, wala na pong malalamsam ang iyong secondary, ang iyong mga magulang. Ang makukuha lang po nila funeral. Pero pagdating sa death claim na lump sum, wala na pong malalamsam. Unless, kung ikaw single pensioner ay 2 years ka lang na nag-pension kay SSS at nawala kayo sa mundo, so may natirang 3 years sa inyo, ito po ang ilalamsam ng inyong secondary beneficiary. Okay? Ngayon, kapag sabihin mo, ma'am, wala na rin akong magulang, patay na rin sila. Ngayon, magpo-proceed po tayo sa susunod na beneficiary. Yun po ang designated beneficiary. Itong designated beneficiary, guys, kung sino yung nilagay nyo doon sa inyong SSS records. Halimbawa, nandun yung kapatid mo, pangalan ng kapatid mo, o kaya nandun yung pamangkin mo, o kaya nandun yung apo mo. Basta po, kung anong pangalan ang nilagay mo doon sa iyong designated beneficiary kay SSS, siya po ang makakapag-claim ng death claim. At ganun din po, lump sum lang din at papasok dito ang 5-year guaranteed period. So, hindi ko na-explain ulit ang 5-year guaranteed period ha, dahil na-explain ko naman na yan. Okay? So, dito, ang dami ditong nagsasabi, ma'am, wala na akong primary, wala na rin akong secondary. Pwede ba ilagay ko yung pamangkin ko sa designated ko kasi wala po akong kapatid eh. Pwede po. Ang designated, guys, basta kung sino yung nilagay mo doon na pangalan sa iyong SSS records, yun po ang matatawag nating designated beneficiary. Nag-gets po? So ngayon, pag sabihin nyo, ma'am, wala ako ibang nalagay talaga ng pangalan doon. Pangalan lang talaga ng magulang ko yung nandun, kaso patay na nga po sila. So ibig sabihin, wala akong secondary, wala na rin akong designated. Then magpo-proceed po tayo ngayon sa legal heirs. Ito pong legal heirs, guys. Ito yung Civil Code of the Philippines. Family tree siya. Tapos, titingnan talaga dun ni SSS, guys. Sino ba ang karapat-dapat mong tagapagmana?
Halimbawa, yung sabi ko nga ha, kapag ikaw pensioner na single, tapos 'di ba wala kang primary kasi wala ka namang asawa at anak. Tapos yung secondary mo, magulang mo patay na rin. Tapos sa designated wala kang nilagay doon na designated beneficiary mo. Pero nung nawala ka, may nag-claim sa SSS. Tapos nung chinek ni SSS ngayon, wala namang designated beneficiary nakasulat doon. Yung nag-claim ng death claim mo, wala naman ang pangalan niya doon. Hindi mo naman siya nilagay sa iyong designated beneficiary. So, ang gagawin na ngayon ni SSS, magpuproceed si SSS sa legal heirs. It's a family tree. Titingnan ni SSS ngayon, investigate ni SSS ngayon kung sino ba ang karapat-dapat mong tagapagmana. Isa-isahin niya yan, guys. Kaya nga, meron ditong iba, nagko-comment no, ma'am, nag-claim kami sa SSS, ang dami namang hinahanap pa yung kapatid ng mama ko, ng ganito, ganyan. Kasi po, ibig sabihin, walang designated na nakalagay sa SSS records niya. Nagpo-proceed na po ngayon si SSS sa legal heirs. At sa legal heirs na yan, guys, it's a deep investigation talaga ang gagawin ni SSS dyan. Dahil nga, baka mamaya magkamali si SSS ng bigay doon sa karapat-dapat na yun dapat ang makareceive ng kanyang, ang makaklaim ng death claim nung namatay na member. Kaya yung iba dito, hinihingian ni SSS ng death certificate, di ba? Katunayan na patay na yung ganito. Dahil, ibig sabihin, yung tao na yun pa yung may karapatan na mag-claim ng death claim ng member na namatay. Bago doon sa tao na nag-claim ng death claim sa SSS. Kaya, importante talaga guys, na maglagay kayo ng inyong designated beneficiary sa SSS. Dahil po, para naman, hindi na mahirapan yung mag-claim ng death claim niyo guys. So, dapat mag-update talaga kayo ng inyong beneficiary sa SSS. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.